Kayo po ba, Kong, ay nagmo-monitor ho kayo dito ho sa mga kaganapan patungkol po sa inyo pong dati hong kasamahan po sa Ako Bicol Party List na si former Congressman Zaldico? Well, that's true. I've been monitoring since last week. In fact, Mhm. nung nalaman natin, alam mo yung aking chief of staff nagbabakasyon sa Oo. Milan, and I immediately called him to fly immediately to Prague Oho. to inquire as to the truthfulness ng pagkaka-aresto, pagkakahuli Mhm. kay Saldico. But yung stay niya for 3 days yield to no answer eh. Wala Oho. eh. Tama. So yan, nasabi ko na yan since last week. Oho. And sana kung nakinig yung DOJ, dapat hindi na sila pumunta doon eh. Dahil personal nga yung aking chief of staff Tama. pumunta doon at talagang inquired. And there's so many authorities and it yields to Nothing. negative answer. No? Oho. So, sana ang ating ano dyan is siyempre katotohanan pa rin Yeah. na kung sana mapapauwi ay dala-dala niya yung katotohanan. Ano? Mhm. But Alex, maraming katotohanan yung nabulatlat nitong balitang ito dahil pati yung aligasyon na siya daw ay Portuguese passport holder. Ito rin ay pinasinungalingan ng Portuguese Embassy sa Prague. Ayun. So maraming mga pahayag na kumbaga nabulatlatan at Mhm. itong mga revelation na to Oho. yielded to some answers na yun pala yung katotohanan. Ayun. So lahat ng mga speculation, yung mga nabanggit, talagang walang katotohanan, no? Lahat. So parang saan ho ninyo, anong may tuturing ho ninyo ito, Congressman? Itong mga lahat na ito. Tapos ito, we have a latest information na nasa France daw ho, itong si former Congressman Zaldico. Ay, hindi ko alam kasi baka yan kumbaga yan na statement na yan, baka parang yung pelikula yan na one battle after another. So, unless it is, verifiable and can be, what do you call this, merong batayan, lalong-lalo na sa host country. Yeah. Say, for example, if the allegations or the information is that Saldico is applying for asylum and that can only be verified by the host country Tama. kung saan siya nag-a-apply. Ano? Oho. So, yun nga yun sa aking pahayag dyan, Alex, na Opo. from the very start, sana kumuha ng statement from the Czech Republic or from our embassy Yeah. na sila yung nandun at sila rin yung ating diplomatic channel natin to the host country, which is the Czech Republic. Pero para bang it was totally disregarded at without they said any statement or verified fact, Yeah. ay naniwala tayo doon sa mga balitang ito. But be that as it may, Alex, hangad pa rin natin ang katotohanan. Kung Oho. mapapauwi man si Saldico, Yes. siyempre dala-dala niya ang katotohanan sa pag-uwi dito sa Pilipinas. Kung binabanggit to ninyo, Kong, na dapat yung proper channeling, which is our extension ng ating bansa, which is the embassy, sa tingin ho ba ninyo may pagkukulang ho yung ating embahador ho doon sa Czech Republic? Siguro wala naman pagkukulang except that wala lang talaga silang maibigay na kumbaga impormasyon. Oho. And nakapagtataka nga, despite of the lack of information or the absence of information, Yes. ay kumbaga lumabas pa rin yung gano'n na mga pahayag that ngayon kumbaga nagtatanong ang milyon-milyon Pilipino, ba't nangyari yon? Ano? Okay. Naniniwala ho ba kayo, Kong Pido, na ito pong si kasama ninyo dati sa Ako Bicol Party List, si Kong Saldi, talagang may balak ho bang manirahan o mag-seek ng asylum po sa ano bang bansa sa Europa? Alam mo, Alex, hindi ko masasagot yan eh. And I always say this, that any questions to the effect that
as to his status Oo. bilang asylum seeker kung Yes. meron man, Mhm. or maninirahan sa Europa kung meron man. Oo. Makakapagsagot lang yan ang kanyang abogado. Yun. And the only proper channel is Attorney Ruy Rondain. Yun. Kasi ako, bagamat naging kasamahan ko siya sa Ako Bicol Party List, pero Yes. he officially resigned. Mhm. And ngayon ay talaga makakapagsagot lang Oo. ng mga opisyal na bagay, lalong-lalo na sa kanyang mga aplikasyon, Yes. whether it be itong binabalita na naman na asylum Yeah. or yung kanyang abogado, si Attorney Ruy Rondain. Ayun. So, antayin ho natin yung kanila pong magiging official statement with regards po dyan. Okay, siguro panghuli po, Kong, ano ang inyong sigurong mensahe po? Kung sakali mang makarating po ang ating pong usapin kay Ginoong Zaldico, ano po ang inyo pong mahalagang mensahe po sa kanya? Alam mo, Alex, time again, I always say that kung mapapauwi man si Kong Zaldico, alam ko ang dala-dala niya ay katotohanan at marami pa siyang may sisiwalat patungkol dito sa flood control controversy. And yan ang aking, kumbaga, masisiguro sa ating mga kababayang Pilipino. So, Alex, yun na lamang muna. Salamat. Magandang hapon po. Thank you po. Maraming salamat po si Congressman Alfred Garbin ng Ako Bicol Party List.